Magandang araw mga kapatid sa lansangan. Muli narito na naman tayo upang ihatid sa inyo ang isang magandang balita sa mga hindi pa nakakaalam sa balitang ito. Isang magandang simula ng taong 2025 ang sasalubong sa hanay ng mga nagmumotorsiklo sa buong bansa. Mula nang pirmahan ang Republic Act 11235 noong 2019, ang mga rider ay lumalaban sa batas na ito na itinuturing na pahirap sa komunidad ng motorsiklo. Tinaguri ang doble plaka law. Ang RA 11235 ay nag-atas sa lahat ng uri ng motorsiklo, mga malalaki o maliit man ito, na magkaroon ng mas malaking plate number sa harap at likod. At nagtatakda ng multa na hanggang 100,000 piso at pagkakulong sa mga lalabag. Inaprubahan kamakailan ng Senado at kapulungan ng mga kinatawan ang ulat ng Bicameral Conference Committee tungkol sa mga mungkahing pag-amyenda sa RA 11235. Ang napagkasunduan na panukalang batas na pinamagatang An Act Rationalizing the Safety Measures and Penalties Relative to Operation of Motorcycles ay mag-aalis ng doble plaka requirement. Ibig sabihin ay hindi na kakailanganin ang plaka sa harap ng motorsiklo. Bukod pa rito, ang paggamit ng Radio Frequency Identification o RFID bilang kapalit ng plaka sa harap ay ibinasura din. Habang ang maximum na parusa ay ibinaba sa 20,000. Magiging epektibo ang mga pagbabago sa batas na ito kapag nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naturang batas. Si Senator Joseph Victor J.B. Ejercito ang pangunahing may akda ng Senate Bill 2555 na naglalayong amyendahan ang Section 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13 at 19 ng RA 11235 na ang napakahalaga ay para sa lahat ng mga sasakyang dimotor, partikular sa mga motorsiklo, ay dapat magkaroon ng kanilang mga plate number. Binigyan din niya na nananatiling prioridad ang pag-iwas sa krimen. Nangako naman ang Land Transportation Office na tutugunan ng mga hamon na dala ng backlog ng plaka at inulit ang target na petsa ng pagtatapos nito hanggang June 30, 2025. Mabuti naman at hindi na natuloy ang panukalang ito dahil hindi talaga akma sa disenyo ng mga motor ang doble plaka. Wala na ngang plaka ang iba nating mga motorista, maging doble pa kaya. Sana nga matupad na rin ang zero backlog ng mga plate number ngayong taon na ito, gaya ng kanilang ipinangako. Meron pa tayong inabangan tungkol sa isyu naman ng transfer of ownership na marami din ang umangal sa pagpapatupad na ito na kasalukuyang nakabinbin pa rin at pinag-aralan. Mabuti na lamang ang kasalukuyang ASEC ng LTO ay nakikinig sa iba't ibang sektor ng mga motorista. Hanggang dito na lang muna tayo. Sana mag-subscribe kayo at mag-like. Pakipindot na rin ang notification bell upang hindi kayo mahuhuli sa ating mga bagong videos. Ang channel na ito ay nagbibigay ng mga mahahalagang impormasyon patungkol sa ating mga motorista at iba pang isyong panlansangan. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood.